Breaking news, sa loob ng 48 hours, ang Israeli forces ay nagsagawa ng malalaking airstrike sa Gaza kontra Hamas at ayon sa ulat mga kaibigan, more than 90 na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi. Ito ay ayon sa Gaza Health Ministry at ang pangyayaring ito mga kaibigan ay hindi itinanggi ng puwersa ng Israel. Inamin nila ito. Katunayan, dagdag pa ng Israeli forces na mahigit 40 na mga militant group ang kanilang napaslang sa loob lamang ng weekends na ito. At nagsalita si Benjamin Netanyahu. Ayon sa kanya, wala na raw silang choice kundi atakihing muli ang Hamas na nasa Gaza. Ano itong sinasabi ni Benjamin Netanyahu na wala na silang choice? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe, sabay like na rin. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta kayong lahat? Nagsimba ba kayo ngayong araw na ito? Ngayon ay April 20, 2025. Isa na namang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong sitwasyon sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng militanteng grupo sa Gaza na Hamas. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan ay ipapakita muna natin sa inyo ang ating mga pruweba na ang pangyayaring ito ay talagang ibinalita at hindi kathang isip ng blogger ng usapang banal. Ayon sa ulat ng Reuters, mismong si Prime Minister Benjamin Netanyahu ang nagsabi na ang Hamas sa Gaza ay dinagdagan nila ng katakot-takot na pressure sa pamamagitan ng pagdadagdag ng maraming mga IDF sa loob mismo ng Gaza at ang overnight na airstrike ng Air Force ng Israel. Ayon sa ulat ng NPR, sinabi ni Benjamin Netanyahu na wala na raw silang choice kundi ibalik ang kanilang gera laban sa Hamas. At dahil dito mga kaibigan, isa na namang napakalaking trahedya ang nangyari sa kampo ng Hamas at sa Gaza. Bakit? Sapagkat ayon sa ulat, sa loob lamang ng 48 hours, mahigit 90 na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi dahil sa malalaking airstrike na isinagawa ng Air Force ng Israel. At upang patutuhanan ng ating sinasabi, tingnan ang petsa ng balitang ito. Ilang oras pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. Sinasabi sa ulat na ito na dose-dosena ang mga nasawi dahil sa mga pag-atake ng puwersa ng IDF sa puwersa ng Hamas na nasa Gaza. Bakit sinabi ni Benjamin Netanyahu na wala na silang choice kundi atakihin na ang Hamas sa Gaza? Ganito kasi mga kaibigan, nitong nakaraang araw, marahil ay isa ka rin sa mga nakabalita na ang puwersa ng Israel ay nagdemand sa Hamas na kailangang ibigay ang kalahati ng kanilang mga bihag at maging ang kanilang mga armas ay kailangan ng ibaba ng Hamas. Pero sinagot sila ng Hamas. Ayon sa Hamas, hindi nila ibababa ang kanilang mga armas. Pero ayon sa Hamas, ay willing daw silang makipag-usap sa gobyerno ng Israel tungkol sa hinihingi ng Israel na kalahati sa mga bihag na kanilang hawak ay kanilang pakakawalan, kasama na ang mga wala ng buhay. Pero sa usapin na kinakailangang ibaba na ng Hamas ang kanilang mga armas para sa permanenteng ceasefire sa Gaza ay hindi raw ito kayang ibigay ng Hamas. Hindi ba't ang ibig sabihin nito mga kaibigan ay talagang wala ng choice ang Israel, kundi kailangan ng ibalik ang gera sa pagitan ng puwersa ng Israel at puwersa ng Hamas? Sapagkat hindi nga kayang ibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel. At bilang patunay na talagang totoo ang sinasabi ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan, ibinalita
na nagsagawa ng napakalaking airstrike ang puwersa ng Israel laban sa Hamas. At ayon sa ulat mga kaibigan, na talaga namang ikinalungkot ng Gaza Health Ministry dahil sa loob lamang ng 48 hours, mahigit 9 na po na mga Palestinian ang kumpirmadong nasawi. Pero hindi ibinukod ng Gaza Health Ministry na kung ang mga nasawi ay mga civilian ba o miyembro ng Hamas. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan na hindi raw ito ang huli sa kanilang pag-atake sa Hamas ng Gaza, kundi ito ay simula pa lamang hanggang sa ang Hamas ay sumuko na o tuluyan ng mawala sa Gaza. At ayon kay Benjamin Netanyahu, ang talagang pakay na kailangan nilang ipatuloy ang kanilang pag-atake sa Gaza ay upang magkaroon na ng kapayapaan sa Gaza at Israel. Dahil naniniwala si Benjamin Netanyahu at ang mga officials nito na kung wala ng Hamas sa Gaza ay magkakaroon ng kapayapaan sa Gaza at mapapanatag din ang mga Hudyo sapagkat wala ng Hamas na magiging threat sa mga buhay ng mga Hudyo. Ngayon, nagmamakaawa naman mga kaibigan ang maraming mga Palestinian. Bakit? Dahil magkakaroon na naman ng isang napakalaking gulo sa kanilang lugar dahil talagang aatake na naman ang Israel sa kanilang lugar. Sinisi ng maraming mga Palestinian ang mga desisyon ng Hamas. Ito ang sinabi ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan. We are at a critical stage of the campaign. At this point, we need patience and determination to win. Naniniwala raw si Benjamin Netanyahu na kanilang makukuha ang mga hostages na hawak ng Hamas, buhay man o patay, nang hindi na nangangailangan ng dikta ng Hamas. Nangangahulugan ito mga kaibigan na hindi na raw kinakailangang magpakawala pa ng mga prisoners ang Israel para makuha ang mga hostages na kanilang nais. Dagdag pa ni Netanyahu mga kaibigan, I will not retreat from it, not even a millimeter. I will not give up on this. I will not let go of it. Sinali pa ni Benjamin Netanyahu ang Iran. Sinabi nito na committed na raw siya na harangan ang Iran upang magkaroon ito ng nuclear weapon. Pero aminado si Benjamin Netanyahu mga kaibigan na meron ding pressure sa kanyang side dahil ang mga pamilya ng mga hostages na hawak ng Hamas ay pinupursige siya na kunin ito. Meron namang ibang mga Hudyo na nagsasabing ipagpatuloy ang pagtugis sa Hamas. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu, siya ay nasa frustration. Nako mga kaibigan, napakatinding gulo nito. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Hamas? Gayong nagbitaw na ng pahayag si Benjamin Netanyahu na wala na raw silang choice kundi atakehin na ang Hamas sa Gaza. Ang katanungan sa sagot na iyan ay isa sa ating mga tututukan sa channel na ito. Kaya kung gusto mo ang ganitong mga content at bago ka lang sa channel na ito, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga OFWs na nasa Israel, kumusta po kayo dyan? Mag-comment nga po kayo kung ilan ang mga nanonood na mga OFW na nasa Israel. Sa Lebanon, kumusta kayong lahat dyan? Mag-ingat po kayo palagi. Paki-comment nga kung sino po ang nanonood dyan sa Lebanon. Sa Kingdom of Saudi Arabia, shout out sa inyong lahat. Sa UAE, sa Jordan, shout out sa inyong lahat dyan. Meron akong nabasang comment gahapon. Nagbibiro lang ang ating kaibigan ayon sa kanya. Watching from Mars. Nako. Anyway, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang muna ang video ito. May God bless you. Goodbye.